Magandang araw mga kabugis. Medyo maingay dito, pasensya na kayo. Pero si-share ko sa inyo kung paano tayo makapag-aabono na ihahalo natin sa tubig. Yung iba kasi gusto yung inahalo sa tubig. Ipapakita ko sa inyo yung tamang ratio ng takal ng abono, yung triple 40, yung pampabulaklak, saka sa tubig. Para makapagpabulaklak tayo ng ganito kaganda. Ang mga rooted to, mga ganyan. Pwede rin sa maliliit, pero yung tamang ratio pa rin, yung mga ganito, yung maliliit na ganito. Pwede rin natin na ihalo sa tubig, ilalagay din natin dyan. Yung tamang paglalagay lang, yun ang tuturo ko sa inyo. Hindi naman lahat-lahat lalagay natin. Yung karapat dapat lang nalagyan. Yung may mga bulaklak na ganito, hindi na natin dapat na lagyan kasi full bloom naman na sila. Diba? Kasi kung lalagyan natin yan abono sa ngayon, baka lalo pa na mawala yung bulaklak niya. Totally, full bloom naman. Huwag na natin naabunuhan yung mga ganyan. Pipiliin lang natin yung aabunuhan natin. Ito po yung triple 14. Ito yung complete fertilizer ito. May mabibili kayo na ganitong kulay. Ito may presyo pa. Magkano? Ito, hindi ko kung magkano. Bagay 30, isang kilo. Ito, halo natin sa tubig. Shoutout nga po pala kay Ma'am Milagros Lotka at kay Mama Irene. Shoutout po. Yung mga hindi ko po masyado nababanggit, bukas po. Pasensya na po kayo at hindi ko po nababanggit yung iba. Mababanggit ko din po kayong lahat sa mga susunod ng video. Ganito lang po ang paghahalo natin. Kukuha lang po tayo ng timbang. Ito. Lagay po tayo ng mas maganda po kasi yung yung sakto lang, kasi kung masobrahan natin medyo nasasaktan din yung halaman. Naglalagas yung dahon niya pag nasobrahan, di ba? Lagyan natin isang kutsarang punong-puno na ganyan. Lagyan natin. Ganyan lang po sa kakonti. Tatabi na natin to. Pero kung malaki yung paglalagyan ninyo, pwede siyempre kung dalawang kutsara. Maraming takal din na tubig, hindi po ba? Mas maganda sana. Kasi po ito, hindi ko maipapakita ko sa inyo kasi kung lusaw na. Kaya buo ito. Matagal siyang lusawin. Mas maganda kung mag-aabono kayo ng ganito, mga 4 na oras lagyan nyo na ng tubig para madali na lusawin. Ganito lang po gagawin natin. Oops. Naka-ready na to. Yung tamang-tama po, lalagyan natin ng 4 na litro na tubig. Yan po. Matagal po kasi yung lusaw itong triple 14, triple 14. Dalawa. Tatlo. 4 lang po yung ilalagay natin. At ngayon, hahaluin po natin ang hahaluin natin. Kaya magba-brown siya na ganyan. Kumisan, kung yung nabili natin na triple 14 white, magpapara sa kulay gatas, pero ito brown kasi kaya magba-brown siya. Hintayin lang po natin. Hanggang hinihintay po natin ito na na malusaw. May sisira pa ako sa inyo na ngayon kasi may mga thunderstorm, malalakas yung hangin sa hapon, di po ba? Gaya kanina, ang lakas ng hangin, pero hindi tumuloy yung ulan. Baka mamayang gabi pa yun. Pero yung hangin, ang lakas, marami po tayo nabubal ng mga bougainvillea.
Ang may isasuggest ko lang po sa inyo, kung tayo may mga bougainvillea na yung masyadong matataas yung mga sanga, mag-trim na po tayo kasi mabubuwal siya. Kasi pag nabubuwal lagi yung halaman natin, lagi nabubuwal, papangit po na lalo. Kaya baka yung ugat pa mabunot kasi malalakas ang hangin. Buti yung mga ganito, mga bougainvillea ko na ganito, mga nakakawapat, mga parang bonsai na sila, mabababa. Pero meron din ako yung matataas. Ay papakita ko sa inyo yung matataas na dapat natriman. Ito po mga ganito, hindi pa masyado. Pero kanina masyadong hapay nito, lakas ng hangin. Siyempre kung nakakapanghinayang naman yung bulaklak. So yung mga ganito, hindi pa masyado. Ayun o, nakita nyo, mahapay o. Pagka mahina pa yung hangin, yung kanina malakas. Yung mga ganun po sinasabi ko, yung medyo mataas na ganun. Kasi hindi ko tinitrim yun kasi nakita nyo ang laki. Pinapatigas ko at gusto ko itanim. Maganda kasi yan, yung halaman na yan. Napakagandang mamulaklak. Ano nga pa pangalan niya? Kalimutan ko yung pangalan. Yung malaki na yon. Dapat yung may malalaki tayo kasi yan ang ano, talagang kumukuha sa hangin. Dapat mag-trim na po tayo, magputol. Hindi naman yung ano, yung mga maliliit. Okay lang. Medyo masyadong matataas. Kahit yung mga ganito, pwede na i-trim ito para wag silang mabuwal, di po ba? Kasi pag nabuwal, yung ano, yung ugat niya, umaangat na ganon, magre-recover na naman gaya dito. Ito, bala ko na rin triman na kaya lang, pangihinayang din, di po ba? Ganda oh. Hintayin ko pa ng konti. Pero ang sinasabi ko lang nga po, ganyan gano'n, sobrang malalaki. Laging lumalakas pa yung mga hangin. Putulan na po natin sila. Lalo yung pot, yung maliliit ang pot, matataas yung ano, yung mga bougainvillea nyo. Napakadaling mabuwal sa hangin. Hampas-hampasin ng hangin. Dahil medyo lusaw na po, ano, baraw na. Ayan na. Pwede na natin ipandilig ito. Kasi marami tayong mga bougainvillea ngayon na yung namulaklak na tapos ng mamulaklak. Pwede na natin abunuhan. Kung malulusog naman, di naman natin kailangan yung halo na urea. Purong triple 14 lang. Pwede na. Papakita ko po sa inyo yung paglalagay natin dito. Ayan, halong-halo na. Ito po, hindi natin abunuhan. Ito hindi rin kasi ano, marami pa siyang bulaklak. Ito hindi rin kasi marami siyang bulaklak. Ito po ang abunuhan natin. Nalagyan sa atin siya ng 1 liter. 4 na litro ho ito, ano. 4 ang paglalagyan natin. Paikot lang ho natin. Napaka-effective nito kasi nahalo na. Tatalab agad. Dito pa. Ito yung mga nakakawapat ko eh. Mga rooted dito pero tumanda na sila dito, malalaki na yung mga puno nila. Napakaganda na nilang alagaan. Kailangan din ng trim. Ito hindi natin lalagyan kasi marami pa siyang bulaklak. Ito, hindi rin. Ito, naglagas na yung bulaklak niya, nakita niya. Nagtinting na siya. Saka pinutulan ko kasi ito. Yung namulaklak, mahaba. Tinurim ko na. Lagyan din natin. Yung last natin na bunuan. Natapos na rin siyang mamulaklak kaya na tinurim ko na. Mga bagong trim siya. Kasi malakas nga yung hangin. Medyo malaki kasi ito. Kaya nag-trim tayo. Abunuhan na rin natin. Ito yung bridal white ko na napakaraming mamulaklak. Ayan, bagong putol siya.
Punuhan na lang. Ay, napunuhan na natin. Busin na natin dito. Kasi pagka ganito kalaki, malakas yung hangin. Nilalaglag dyan sa patungan. Yung iba nababasag yung kawapat pagka natumbas siya. Kaya dapat na matringan. Nandito na lang at maraming salamat sa panonood ng mga video. Ay, yun nga po pala na nakalimutan ko. Kapag yung medyo maliliit yung yung mga bougainvillea pa ninyo, isang kutsara na triple 14, 5 litro ang ilagay nyo para hindi sila masobrahan. Yung medyo maliliit pa yung mga ganito. Saka hindi isang Caltex yung ilalagay natin, hindi isang tabo o litro ang ilalagay natin. Kalahati lang. Dito na lang at maraming salamat sa patuloy na panonood nyo ng mga video ko. Pag nagustuhan nyo ang video ko ito, please like, share, and subscribe. Pag-i-hit yung notification bell para mag-update kayo sa mga susunod video. Bye-bye.